Magandang umaga mga kamaster. Good morning. Ito na naman po si Master. Halatang bagong gising. Gising ko lang po talaga. Pag ganitong wala akong trabaho, late na ho talaga ako nagigising. Tapos sa umaga po talaga, pagkagising ko niyan, sinisilip ko yung mga channel na inaalagaan ko. Si Rachel Guapahon, si Bryce TV, Mabs Adventure, saka si Chona. So ang latest pong inaalagaan ko ngayon ay si Inday Dayag. So since na kay Bryce po ay hinihintay ko na lang umakyat yung watch hour niya, kay Chona naman ay wala na talagang problema, nakatatlong sahod na siya, pero ayaw niya pa rin kunin yung channel niya. Gusto niya kasi paminsan-minsan silipin ko rin daw yung channel niya. So kahit okay na, ayaw niya pa rin bawiin. Gusto niya paminsan-minsan silipin ko yung channel niya. Yung kay Rachel naman ay AdSense na lang ang gagawin ko doon. Meron lang ako mga i-correct doon sa AdSense niya. Then okay na siya. Pwede na niya na mabawi kung if ever na gusto na niya. Then ngayon naka-Inday Dayag po tayo. Naka-Inday Dayag ho ako. Nag-aayos po ako ng mga videos niya, yung mga description, mga title, yung mga kailangang burahin, kailangang palitan. So nandun po ako ngayon sa kanya. Ginagawa ko po to hindi bilang nagmamagaling o nagmamarunong. Ano po, baka sabihin nyo anong authority ko parang magturo ko maggawa ng video ganito. Hindi po ako nagmamarunong o ano lang po ako. Ito, nagbabaka sakali makatulong. Bilang ho, hindi ho ako nagmamarunong ano po. Meron lang din ho akong ituro sa inyo. Baka sakali makatulong tulad din sa inyo. Okay, gawin po natin. Ito po yung kay Inday Dayag. So ito yung example So na-save ko na to. Punta tayo dun sa isa niya. Okay, makikita po ninyo, ayan, ba tulad nito, walang description, no? Ito, yung birthday greetings form, ayan. Dapat ho, lagi nyo siyang lalagyan ng ng description dito. Dito nyo po ilalagay. Dito sa description. Halimbawa, ito po may shout out siyang yan. May channel. Sige, hindi na natin buburahin niya kasi dyan yan nilagay. Happy birthday. Tapos minsan yung maglalagay kayo ng mga hashtag. Yung hashtag, halimbawa, hashtag trending, hashtag viral. Kung gusto nyo po maglagay ng ganon, dito po kayo maglagay sa description. Dito po talaga dapat nilalagay yon. So tulad po niyan, magbabase na lang po ako sa channel, sa title niya. So gagawin na lang po natin dito sa description niya, kesa panoorin ho natin ng mahaba yung video. Obvious naman na birthday party yan. So gagawin natin dito, birthday greetings na lang po yung description. Mahalaga po yung description, po, kasi dyan po unang nagbabase si YouTube kung tungkol saan po yung video ninyo. Kasi may mga video minsan tayo na medyo hindi maayos o hindi malinaw kung tungkol saan. Nagbabase po sila sa title saka sa description.
lalo na tungkol kung video po natin mga tungkol sa hayop. Minsan yung hayop hindi natin alam, bigla na lang umiiyak, tas diretso natin kinukuhaan ng video. So sa kay YouTube minsan bawal yon, lalo na kung walang description kung bakit umiiyak yung hayop o bakit na parang nasasaktan yung hayop, mga ganon. Pero kung may description siya kung bakit ganoon, hindi siya napupunta doon sa strike o doon sa violation. Ano po? So mahalaga po yung description. Tapos sunod, ito mahalaga po, ito yung nakalagay po palagi, is not made for kids. Saka isa pa, pindutin nyo yung show more. Lalabas po yung dalawang family andyan, yung altered content. Okay, yung altered content, lagi nyo po dapat ilalagay sa no. Kung wala naman talaga kayong altered content na ginawa. Ibig sabihin po ng altered content, gumamit kayo ng AI application. Tapos gumawa kayo ng halimbawa ng isang karakter ng tao na may katulad, may kamukha talaga. Let's say sabihin natin public figure yung ginawa nyong karakter, tapos ginawa nyo tawag nito, ginawa nyo ng usapan o dialogue na hindi naman talaga totoong nangyari, pero ginawa ninyo. Kung ginawa nyo ng dialogue, yung mga ganon o mga ganon, lalagay nyo dito yung yes. Pero kung wala, punta kayo sa no, para malaman ni YouTube kung AI yung ginawa ninyo, kung totoo yun o hindi. Para doon pa lang alam na kagad ni YouTube, para pag nag-check yan, alam niya kagad kung merong ano. Kasi kung pagka ganoon, pag AI tapos hindi nyo nilagay, violation agad kayo, kasi nakalagay yan sa community guidelines niya, ha. So gagawin yung ganoon, save. Pag nakaganyan na kayo, save na ninyo. Ito po yung ginagawa ko ngayon kay Inday Dayag, ay naglilinis ako ng mga video niya, ha. Inday, ayan, so ganun lang po ang ano po natin. Ginagawa ko lang po ito bilang tulong ko lang kay Inday Dayag, dahil si Rachel po talaga may kasalanan yan. Hindi naman, biro lang. Pinangalandakan kasi ni Rachel sa abot po na makakaya ko, tulong po tayo sa abot na makakaya. Kung ano lang ho yung nalalaman ko sa YouTube, ako lang ho kasi ay mahilig magbasa. So lagi ko pong binabasa yung mga policy ni YouTube, kung ano yung mga update, lalo na kung may mga violation. Pinipilit ko talagang hinahanap ko ano po yung dahilan. Kasi si YouTube po, pag nagbigay ng violation, hindi niya po pinipinpoint kung ano yung violation mo. Nandun lang po yung mga hints kung ano yung naging violation mo. Bahala ka maghanap kung ano yung naging eksaktong violation mo. Hindi niya sasabihin, halimbawa, na-reuse ka. Ilalagay lang niya reuse, pero hindi niya sasabihin kung bakit ka na-reuse. Sasabihin niya lang dun yung mga hints. So kailangan mong hanapin kung bakit ka na-reuse. Halimbawa, na-strike ka. Marami pong klase ng strike. So hahanapin mo ngayon hahanapin mo yung mga category ng strike, kung ano yung binigay niya sa yung strike. Halimbawa, company strike, may mga company yung tawag nito, yung content, parang may nagki-claim ng content mo. Halimbawa, may yung talagang content mo, kinuha mo sa iba, kinapi mo, tapos inedit mo, pero hindi maayos yung pagkaka-edit, kulang na kulang. Iyon, isa yun sa mga ini-strike ni YouTube. So ingat po tayo dun sa mga ganun, po. So pag nagbibigay talaga ng violation si YouTube, hindi niya po binibigay ng eksakto kung ano yung violation. So bahala ka maghanap kung ano po yung naging violation mo. So para mahanap mo yun, kailangan mong basahin yung community guidelines policy niya, saka yung monetization policy niya. Kasi
kasi doon mo makikita ko ano yung naging violation mo. Pag hindi mo binasa yun at tamad ka magbasa, pag nakita mong reuse ka, isipin mo na lang reuse ka. So ang gagawin mo na lang talaga, magbubura ka ng magbubura. Buburahin mo ng buburahin yung mga sa tingin mo yun ang naging reuse mo. Pero kung babasahin mo, iintindihin mo, makikita mo kaagad kung ano yung video mo na na-reuse. Pag na-reuse na yon, ang gagawin mo lang gagawin lang po natin, i-edit yung video. I-edit yung video, kung may kailangang idagdag, kung may kailangang i-cut, pero hindi po dapat i-delete. Pag na-i-edit na, na-cut na, pwede po natin re-upload yun. Hindi na po siya ma-reuse. Ganun po yung gagawin dapat doon. Pagka na, siyempre, pag nabura nyo na, wala na tayong magagawa doon. Dahil binura na ninyo. So, ganun po yun ha, pagka sa mga kaibigan po natin na nagkakaroon ng violation. Huwag po kayo matataranta, huwag kayo magbubura agad. Tingnan nyo po muna kung ano yung violation, intindihin nyo po muna kung reuse yan at hindi binura ng YouTube yung video nyo, hindi niya binura, binigyan lang kayo ng reuse na notification. Tingnan nyo po yung video kung alin po yung video na reuse. Tingnan nyo kung kinakailangan lang siyang edit o may dagdag. Siyempre pag in-edit, either idagdag o mag-cut kayo, mga ganon, saka nyo po siya i-upload ulit. Huwag po kayo mag-delete kasi ayaw ni YouTube na nag-delete ng video. Tapos kung may violation, hindi rin po pwedeng may violation, ipa-private ninyo. Kasi chinecheck din ho ni YouTube yung mga naka-private nating video. Kahit na naka-private yan, basta may violation, chinecheck niya pa rin yan. Kasama pa rin sa chinecheck niya yan. So, once na in-upload natin yung video, nandyan na yan, kumbaga pag-aari na ni YouTube yan, wala na tayong control yan. Iba na lang ang gagawin mo dyan ay i-delete mo. So pag dinilit mo naman, may consequences ka, tatabangan sa'yo si YouTube. Plus maraming ang consequences, mawawala yung watch hour mo doon sa video na yon, mawawala yung subscription mo doon sa video na yon. So maraming magiging disadvantage para sa'yo. So the best niyan, huwag matataranta, tingnan mo na kung ano yung naging violation. Kung kayang i-edit, edit natin para lang tapos yung sa pag-i-edit ho pala, kung gumagamit kayo ng mga editing apps like Canva, CapCut, alam ko po mayroong nagagawang paraan dyan para hindi makita yung watermark. Halimbawa kay CapCut, gawin nyo po kung mayroon marunong sa inyo magkano ng para mawala yung watermark ni CapCut. Alam ko may sa setting lang po nun, mayroong i-off mo lang po yung setting na yun, mawawala yung watermark ni CapCut doon sa free. Pero alam ko sa free, hindi siya forever na free. Parang meron lang ilang beses lang niya kayo pagbibigyan na wala yung pwede nyong burahin yung watermark niya. After nung free na yon, iaano niya na kayo na magbayad doon sa pro. Pero mura lang yung mga ganon. So kung talagang lagi kayong gumagamit ng CapCut, mas mabuti na mag-subscribe kayo kay CapCut para or kung meron kayong mga editing apps na libre, basta mahalaga lang po hindi nakikita yung watermarks nila doon sa simula at doon sa huli. Halimbawa natatapos na yung video natin, nandun siya naka-plaster yung watermarks nila. Ayaw po ni YouTube ng mga ganon, lalo na yung sa umpisa pa lang, ayun, ayaw po nila ganon. Kung pwede nyong takpan o pwede nyo siyang alisin nyo po yung mga ganon sa mga intro, sa mga outro, sa mga live po ninyo, sa mga ganon po, sa mga video, sa mga intro sa video, sa live. Kung po pwedeng tanggalin nyo po yung watermarks, mas maganda ho yun. Para in the future, hindi na kayo mangangamba na baka mamaya sakali naisipan kayong i-check ni YouTube. Mga ganun ho, ganung bagay ha. Ako po ay lang nagbibigay lang po ako ng konting sana alam ko, yung
alam ko lang po, no, hindi po ako nagmamarunong. Pero yun lang po yung nalalaman ko. Ano sa inyo na po yun kung susundin ninyo o hindi. Ano lang naman po yan, yung mga nalalaman ko. Base lang po yan sa mga nabasa ko sa monetization policy sa community guidelines ni YouTube. Nandun lang naman po yan. Tapos marami po ako nakikita ngayon, mga nagda-live. Ayoko po sana itong ano yun, kasi sabihin baka talaga nagmamarunong ako eh. Pero sabihin ko na rin, kasi marami talaga ako nakikita. Marami po ako nakikita nagla-live na ang ginagamit po sa live nila ay picture lang po nila na hindi gumagalaw. Tapos nakatutok po dun yung camera. Habang tumatakbo yung live nila, nakatutok lang yung picture nila doon na maganda sila o pogi sila o anuman. Pero hindi gumagalaw kasi nga picture. Yun po yung isang klase ng repetitive content na sinasabi ko natin. Kasi wala po siyang educational value. Yun po yung sinasabi ni YouTube. Isa yung pag nakita niyo po yung kung meron kayong mga kaibigan na nagkaroon ng violation na repetitive content, makikita nyo po doon yung dahilan ni YouTube ay no educational value. Ibig sabihin, pag tinignan mo, wala talagang, parang walang value. Maliban lang po doon sa picture na hindi gumagalaw. So, isa po yun sa ayaw ni YouTube. Pero marami po talaga ako nakikita na gumagawa ng ganyan. So, hindi ko na po sasabihin kung sino-sino. May mga kaibigan kayo nakikitang gumagawa ng ganung banyo, ng ganung live, kayo na po ang magsabi para in the near future hindi po nila maranasan yung violation na repetitive content. Isa po yun sa malinaw na example ni repetitive content. Sasabihin sa inyo, bakit si ganon? Hindi naman na matagal lang ginagamit. Maghintay lang po kayo, darating at darating po yun sa kanila, yung repetitive content. So kailangan lang po talaga hanggang maaga masabihan po natin sila. So hanggang yun lang po. Maraming salamat po. So kay Inday Dayag, kapit lang, mapagtutulungan natin ito. Bago dumating yung date ng reapply mo, malinis na to, maayos na to. Sana makabalik ka ulit sa YouTube ng maayos, So maraming salamat po. Maraming salamat po.